So ito na yon mga bossing, pagkatapos kong i-troubleshoot at palitan ng bagong pyesa. So 10.8 volts na lang mga bossing ang natira sa bagong charge niyang battery. Kira pandara daw. Ngayon ay pandarin muna natin para malaman natin kung malakas na ba itong mag-charge. Kakaandar lang mga bossing, pero umabot kagad ang kanyang baterya ng 12.9 volts. Kung walang charging ang motor mo bossing, ay para sa iyo ang video na ito. So okay, welcome mga bossing kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. So ngayon mga bossing ay mayroon tayong i-troubleshoot na motor na walang charging. Nakadalawang palit na ng battery si bossing at ngayon naman sana ay gusto niyang palitan ng regulator. Kaya lang ay pinigilan ko muna at kailangan nating siguraduhin bago tayo bumili ng kung ano-anong pyesa para hindi tayo mapagastos ng wala sa oras. May kunti pang laman ang kanyang battery, mas mabuti kung ganito para hindi tayo mahirapan sa pag-troubleshoot. So step by step yung troubleshooting natin mga bossing. So dito tayo mag-umpisa sa kanyang stator. So may makikita tayong wire dito na pink at saka kulay yellow. So ito yung two-way wire ng stator ng TMX 125. At ang kanyang stator mga bossing ay naka full wave. So kapag full wave yung stator mga bossing ay hindi yan or wala yang body ground. No, two-way lang yan at gaya nito dapat silang dalawa lang yung may connection. Kita naman natin na gumalaw yung ating analog at umilaw yung ating indicator light. So kapag ganito full wave bossing ay dapat hindi ito magkaroon ng body ground. So ayan, kita naman natin mga bossing na umilaw yung indicator light at gumalaw yung ating analog. Ang ibig sabihin po nito mga bossing ay grounded or sunog na po yung ating stator. So dapat hindi ito gumalaw or umilaw yung ating indicator light ng ating multitester. So sa wala namang multitester mga bossing ay pwede tayong gumamit ng test light. Yung ground ng ating test light ay ilagay natin sa positive ng ating battery. Kapag umilaw yung ating test light mga bossing, ang ibig sabihin ay grounded na yung ating stator. So umilaw siya mga bossing, ang ibig sabihin ay grounded. No? Kahit saan natin ilagay yung ating test light, sa yellow wire or sa pink na wire, umiilaw siya. Ang dapat ito mga bossing ay hindi siya dapat umilaw. Tandaan mga bossing, doon po natin ilagay ang ating multitester or ang ating test light sa wire na pink or yellow na galing sa loob ng makina or galing sa stator. So buksan natin mga bossing, drain ko muna itong kanyang engine oil para makita natin at mapatunayan natin nga talagang sunog or sira na yung kanyang stator kasi grounded na. Yung mga ganitong stator kasi mga bossing ay hindi ito dapat magkaroon ng body ground. Yung mga full wave na stator ay doon na ito magkakaroon ng ground sa loob ng regulator. At ang stator ng TMX 125 Alpha ay marami din itong tulad ng mga Skygo na motor na full wave din ang kanilang mga regulator. Sa ibang motor naman ay ang kanilang mga stator ay may mga body ground na. Pero pag ganitong klase ng stator ay wala po itong body ground. Sa hindi pa marunong magpalit ng stator ay ganito lang din ang proseso kapag nasunugan tayo ng stator. So okay, buksan at tingnan na natin kung ito'y sunog ba o hindi pa.
So ito na mga busing, sunog na lahat ang rewind ng stator ng TMX 125 Alpha na ito. Kaya hindi na ito nagbibigay ng kuryente doon sa kanyang regulator, at ang regulator naman ay wala nang maibibigay na kuryente patungong battery. Kaya palaging nalulubat ang motor na ito. Dahil sa ito'y sunog na, ngayon ay papalitan natin ng bagong stator. Ikakat ko na lang para mas mabilis kung matanggal itong kanyang wire ng stator. Tingnan natin ang malapitan ng stator. Lahat talaga ng rewind ng stator na ito ay sunog lahat. So ngayon, ito na yung kanyang bagong stator. Replacement lang mga busing ang stator na ito. Mas maganda kung orig yung ipapalit natin. No, kasi mas matagal masira or masunog yung orig na stator. Kapag nagpalit ako ng stator, itong rubber ay nilalagyan ko ng gasket maker para siguradong hindi magli-leak yung kanyang oil. So okay na mga busing, at ready na natin itong i-assemble ulit. So pag nagpalit tayo ng stator, mas maganda din kung bago yung ating gasket para hindi talaga magli-leak yung engine oil. Pagpasensyahan nyo na kung medyo magalaw yung aking camera. Naka headstrap lang kasi ako kasi wala akong tagahawak ng camera.
Dito naman sa kanyang wiring, mas madali lang itong ikabit kasi naka-color code na ito. Kung ano yung kanyang kulay ay doon lang natin idudugtong. So maliban lang sa black wire lining with red ay hindi ko na ito ibabalik kasi yung kanyang CDI ay naka-battery operated na. So ngayon ay i-test muna natin bago natin ikabit itong yellow wire at saka pink na wire, no, para makita natin na hindi nga gumagalaw ang multi-tester natin dito sa bagong stator kasi hindi na ito grounded. Okay, dito natin unahin sa yellow at saka sa pink. Normal lang talaga ito na gumagalaw kasi connection ito silang dalawa. Pero pag nilagay na natin sa body ground ay hindi nagagalaw or iilaw yung indicator light ng analog multi-tester natin. So ngayon ay dito naman tayo sa test light. So ganun pa rin, ilagay natin yung ground ng ating test light sa positive. So pag ganito hindi iilaw yung ating test light ay hindi na ito grounded, no? Kasi bago na itong stator natin. So ikakabit ko na ito. Madali lang itong ikabit dito kasi naka color code. Kung ano yung kanyang kulay ay doon natin ito ikakabit. Then yung drain plug, pagkatapos ay lagay na natin yung ating engine oil bago natin paandarin ang motor. So okay, tingnan natin kung ilan na lang yung natirang kuryente sa kanyang battery. Kira bandara no. So dito ay 10.8 volts na lang yung natira. So ngayon ay paandarin natin para malaman natin kung ito ay nag-charge pa. So ayan, kakaandar lang at umabot kaagad ang kanyang voltahe ng 12.9 volts.